Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan, lumigay pa ako. Wala naman akong kinain. Ay, hindi, kinain pala ako. Ayan, labig na oh. Nandito tayo ngayon sa West Ambleside Beach. Dito sa West Ambleside. May Ambleside Beach pala sa may West Vancouver. Malapit to sa beach. Yun ang sabi ko lang eh. Kasi sabi ko lang nasa beach tayo. So, ang lamig niya. Ayan na, si Summer. Nag-iingay na naman po si Summer. Pasensya na po. Lobat na naman nating DJI. Lobat na silang lahat. Di pa natin nag-charge. Mamaya pag uwi natin sa bahay, i-charge natin. Once again, nandito tayo sa West Vancouver. Nakikita nyo ba yung view? Ayan, nakikita nyo ba yan? Isang malaki siyang football field. Magandahan dito sa West Vancouver. Na ma-maximize nila yung mga space. Yung iba ginagawan lang basketball court. Yung iba park. Yung iba football field. Depende kung yung iba trail. Yan, mag-iingin naman si Summer. And katabi nga rin pala siya ng railroad. Yan, nakikita nyo ba? Ayan. Tabi siya ng isang railroad. Ayun, ang lamig na. Ayan na, lumubog na yung araw. Sabi ko, ayan na, diba? Nakikita nyo ba yung sunset? Anyway, lamig. Lamig dito. Again, nasa West Vancouver pa rin tayo. So, kung nakita nyo na para-parang yung suot ko, big sabihin isang araw ko lang siya tinake. Weekend ngayon, Saturday. Maganda yung sikat ng araw ngayon. Hindi umulan na buong araw. Sa buong linggo na to, bawat araw umuulan. So, lucky tayo ngayong Saturday. Ayan, inaayos ko lang yung camera ko. Ayan, okay. Ayan, lucky tayo ngayong araw na to kasi it's a Saturday. Panahon na kung saan natin nire-record yung mga video natin at hindi umuulan. So, nakapunta tayo sa medyo malayo-layo. Medyo malayo-layo sa bahay natin. Nakapag-bus tayo kasama si Summer na nasa loob ng eco bag. At ayun, nandito nga tayo sa West Vancouver, Ambleside. So yun, ang pag-uusapan natin ngayon is na-experience nyo na ba yung lagi nyong iniisip yung sasabihin ng iba. Kasi isa yan sa mga naramdaman ko even before I started this YouTube channel. Parang conscious ako lagi sa itsura ng itsura ng buka ng bibig ko, sa accent ko, sa kung ano ang sasabihin ko. Pero yun, ito yung isi-share ko sa YouTube na to or sa episode na to or sa vlog na to. Pag-usapan natin na yung mga bagay-bagay na lagi nating iniisip yung sasabihin ng iba, ito yung mga bagay-bagay na minsan naghihinder sa atin para humahadlang sa atin ewan ko ba ngayong araw na to parang nai-stroke yung ko. Nangyari? May in-adjust ba ako rito in-adjust siguro ako. Ewan ko ba? May na-adjust siguro ako na na hindi ko alam kung bakit nagaganon. Anyway, ayun. Timer ba yun nasa gilid nito? Hindi ko pa rin. Pasensya na ho, hanggang ngayon hindi ko pa napag-aaralan kung paano to. Babasahin ko ang manual mamaya. So yun nga. So going back, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na possibly humahadlang sa mga gusto nating gawin sa buhay. Kasi nga, lagi nating iniisip kung ano yung gagawin, yung sasabihin ng iba. And I'll share you my story about that. Okay. And hello again, this is Za, and this is Za Canada. Ayun. So, bigla akong may nakaalala sa akin.
pag-uusapan natin dito sa episode na to is yung mga bagay-bagay na lagi natin i-consider yung sasabihin ng iba. At tuluyan na ngang nalobat ang ating stabilizer. So ngayon nakapatong na lang siya sa bag ko. Dahil pala dinala ko na rin yung tripod ko para at least hindi ko siya kung saan ipinapatong. Ano ang pinag-uusapan natin? Nakalimutan. Okay. So yun, in-appreciate ko lang yung sunset kasi yung sunset hindi niya naman ikino-consider kung pangit siya, kung pangit yung kuha niya sa mata ng mga tao as long as naniniwala siya na maganda yung paglubog ng araw or maganda yung paglubog niya kahit padumili man langit, since na araw siya, alam niyang maganda siya. So, ito yung gusto ko i-share dito sa vlog na to. Minsan kasi may mga instances sa buhay natin na lagi natin kino-consider yung sasabihin na iba. Kagaya ko noon, so going back to the story ko, bago ko sinumulan yung YouTube channel ko, ang dami kong insecurities. Ang dami kong insecurities na baka pagtawanan nila yung accent ko, pagtawanan nila yung ko, habang nag-i-English ako, yung mali-mali kong grammar, pag may mga bigla akong nasabi in English, yung buka ng bibig ko, yung ngipin ko, yung mata ko, yung wrinkles ko, ayan. Yan yung mga bagay-bagay na anong tawag dyan, anong tawag doon? Na naghinder sa akin or humadlang sa akin para hindi ko agad magawa yung YouTube channel ko nun. Kasi ang tagal ko nang gusto talagang simulan. Noon pa, before pa ako mag-Brunei. Well, aside from wala naman ako magandang camera noon. Wala naman, kasi mahal kasi talaga ng mga camera noon. Kasi 'di ba nung before mag-start ang YouTube, nung bago pa naman nag-start yung YouTube noon, kailangan yung cellphone mo may camera. And as far as I know at that time, wala akong cellphone na may magandang camera at that time when YouTube started. And at the same time, naging busy nga sa mga bagay-bagay. So anyway, hindi siya nasimulan. At bukod pa dun sa mga ingay naman summer. So, when I started not thinking about what other people are going to think about me, ayan na, English yun, dire-diretso yun. So, when I started not to think of them, na kung ano man ang gusto nilang sabihin, kung wala namang pinagsasabi ito na maganda, or wala namang saysay, or ang pangit naman nito, then, that's when I started considering na bakit ko ba iniisip yung sasabihin lagi ng iba? Bakit hindi ko ba simulan? And that's when I started thinking about myself, about yung ako naman, yung self-esteem ko. Then that's when I started also expressing myself more. Dun ako nagsimulang tumawa sa camera. Dun ako nagsimulang express ko ano yung mga nalalaman ko sa bawat isang topic. And dun at napansin nyo, mas fluid yung pag-share ko ng story. And even before moving naman sa Canada is call center agent na ako. So, medyo marunong na ako mag-English. Pero at that time, still, I still have some insecurities in myself. At sinasabi ko lagi na perfect ba yung grammar ko? Perfect ba yung accent ko? Maiintindihan ba ako ng mga kausap ko? Kasi nga US, Canada, UK, yan yung mga yan yung mga support ko noon. O, di ba, nag-British accent pa. Water. Nag-water pa. Anyway, ayun. Pero nung naisip ko na gawin ko lang sa tama yung trabaho ko. Gawin ko lang ayon sa kung paano ko
kung paano ko, yun, nagingin naman si Summer. Ayun, hanggang sa napagod ako na, bakit ba laging iniisip ko ano sasabihin nila or kung ano yung sasabihin ng iba. Kasi kahit naman wala kang ginagawa, kahit wala ka namang ginagawa or sinasabing mali, I'm sure may masasabi sila sa'yo. So that's when I started also thinking na as long as ginagawa ko ng tama yung trabaho ko, as long as na ipapaliwanag ko ng maayos yung mga policies or kung ano man yung sinusupport ko at that time, and then bakit ko iisipin ko ano yung sasabihin ng iba. And that's when I started to stop caring for comments. Kasi bago pa naman nauso mga social media sa mga comment, mga bad comment, mga bashers. Ito yung mga taong laging mong naririnig sa likod mo na may sinasabi about sa'yo. So when I started not to think about them, then dun ko nasimulan na may maganda palang feeling yung hindi mo kailangang mabuhay sa approval ng iba or sa bawat magandang comment ng iba o sa bawat pag-appreciate ng bawat tao sa iyo. Hindi mo kailangang i-please ang lahat. You cannot please everyone, di ba nga? And just to share ko din. And i-share ko lang din na meron akong friend na gusto niyang mag-take ng IELTS. Tapos, or gusto niyang, bukod pa sa mag-take ng IELTS, takot siyang ma-interview ng kasi nga, ilang beses ko na siya ini-encourage na i-prepare niya yung documents niya, mag-IELTS siya, mag-review siya, mag-ganyan siya, kasi nga, sa IELTS, part ng IELTS is yung interview process, di ba? Kasama yung examiner. Pero, sinasabi ko sa kanya na just be confident. Kasi lahat naman ng bagay, as long as you're confident, everything will come naturally. And when I realized that, I was talking to myself too. Doon ko na-realize na, oo nga no, nung time na naging confident ako, or yung hindi ko na iniisip yung sasabihin ng iba, that's when I started speaking naturally. Hindi ko iniisip kung although part of me still think na kailangan tama yung grammar. Kasi nga, interview pa rin naman yun. Pero, if it comes naturally, then, you'd be able to express yourself naturally too. Dire-diretso lang yung pag-i-interview. And, dun ko rin na-realize na, oo nga may confidence, naiangat ko na rin pala yung confidence level ko. Okay, so if there's one thing na natutunan ko about this topic or this episode na isinishare ko sa inyo ngayon is to stop living for others' approval. Hindi mo kailangan na bigyan ka lagi ng star ng iba para magkaroon ka ng confidence sa sarili. Stop pleasing everybody. So, kung may kahit isang tao na naniniwala sa iyo na kaya mong gawin ng bagay na yan, go for it. Hindi mo kailangan ng iba. Or kahit yung sarili mo lang, na I'm sure natanggal yung tuko, di ba? Kakaayos ko ng buhok ko. Ngayon, umulan, maambon na kasi. Ayun, if you're going to stop living dun sa approval ng iba, and yung may confidence ka at ipupush mo yung sarili mo na gawin ang mga bagay na gusto mong gawin sa buhay, then I'm sure makakamit mo ang iyong mga pangarap. And anong relasyon niya dito sa pag-immigrate sa Canada? You have to be interviewed, of course, here in Canada, and it's in English. Syempre, paano kanila kakausapin, di ba? Pero kung takot ka na baka i-judge ka ng examiner o kung sino mang magi-interview sa'yo tungkol sa pag-i-English mo or tungkol sa pagsasalita mo, I'm sure if you have that confidence in you that you can do the job,
very well. At hindi naman kailangan i-consider. Unless English teacher ang ina-applyan mo, syempre, di ba, dapat marunong ka talaga mag-English. Pero other than that, if you know how to express yourself confidently, then you'd be able to get the job. Ayun, yun lang naman ang gusto kong i-share sa video na to. Just be confident and don't be afraid and stop pleasing everyone. At laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Don't forget to like and subscribe. I'll see you next time.